na-feel ko full of words ngayon eh. Siguro basketball player? Charot! Di mo sure? Malay natin, Oo. Muay Thai player ulit, ano? Pero malay din natin, humahawak ng titulo. Uy! Anong titulo? Malalaman natin yan, mga Yan, kabeshi. So, tama. yun lang ba yung clue mo, Ate Ruth? Siguro ito rin. Ganun. Ah! Ganon. Ganon. So sa akin siguro total ganon. Words. Mag-charista lang tayo. Corona, no? Corona. So I think she's a queen of words. Tama, Queen of Wisdom. Hearts. Yes. Yan. Yung talagang face card never declines. Tama. Tapos beauty and brains. brains. So babae. So wag na I think enough na yun. More than enough Tama, na yan. more than enough na yun. So mga kabeshi, so mga out of words na kami dahil sa karami Oo. ng kanyang good Oo. qualities ano mga So mga kabeshi, huwag kayong maglilipat ng channel para malaman kung sino nga ba yung Yes. essence nating guest. Yes! Ang epitome ng perfection at beauty. Ayan. So mga kabeshi, huwag maglilipat ng channel at dito lang yan sa Rise Up Bigenyo! They don't love you like I love you. Wait, they don't love you like I love you. Welcome back mga kabeshi! Isang kahanga-hanga at hitik sa gandang episode ang matutunghayan natin ulit for this week. Kaya kabeshi, pakilala mo naman ang iyong sarili. What's up mga kabeshi? Ako nga pala si Zara Olivia Rosales Collado, 18 years old, mula sa Santa Catalina, Ilocos Sur. Ang haba Introduction ng pa lang, pangalan. sobrang perfect na. Kaya, Kat, ikaw naman, ano yung first question Ang natin first for this question episode? ko, ano nga ulit yung sabi naman? Olivia. Elevate. So saan nakuha yung Elevea? If you notice yung spelling ng name ko, Y-L-L-O-V-A, galing siya sa word na love. Like, I love you. Olivia. Parang slang siya, no? Yeah. Okay. I love ya. Olivia. Elevea ka sa akin. Eh, yung Zara naman natin. Galing siya sa tita ko, siya nagpangalan ng Zara. So, Zara, tapos sila mama naman yung Olivia. So, Zara Olivia. Parang ano yung pangalan pa lang niya, parang Parang nakaka-starstruck ano, na idol parang pageant. True. Uy! It's nice po na agad sa pageant. Yan. Oh! Malalaman natin yan. So, ito naman, Ading. Ipakilala mo naman ang iyong proud parents. Okay, yung mga magulang ko pala ay sina Leslie R. Collado, si Mama, and Papa naman si Romeo Collado Jr. Si Mama, she's a bank employee sa BDO, and si Papa self-employed naman po siya. Lloyd. So, pang ilan si Zara sa family? 1 out of 1. Oh, so, only child! Tama yan. So, paano naman yung experience mo bilang only child? Well, nung bata, syempre, masaya siya, wala kang kaagaw. Kasi ako yung type na tao na selosa pagdating sa attention, sa mga regalo. Gusto sa akin lang. Pero nung tumagal, parang, ay, medyo tahimik pala sa house pag wala kang kapatid. And somehow, I long to have a sibling too. Pero, cesarean si mama. Kaya, mag-isa lang ako. Pero kapag naglalaro kayo, like, edi ano yung mga pinsan mo sasabihin? Ayan, yung mga pinsan ko, I treat them like my kapatid na. Sila, from father's side, Ate Mia, Ate Karil, Carl, Seyon, Liana, and si Amari, yung sanggol pa lang. And then, sa mother's side, sila Kuya Jared, Ate Zarina, and Kuya Greco. Like, lahat sila for me sibling, and I'm so lucky kasi hindi lahat nabibigyan ng chance na maging ka-close yung mga cousins. Yes. Tsaka yung bonding with your cousins, relatives, parang kapag magkakasama kayo, parang ang ganda-ganda ng salamin. Talaga lahat-lahat ng kalokohan, kakulitan, nagawa na namin. If you don't mind, like, what kind of family or a house you live? Like, is it a nuclear family, extended family? What do you call that? Nuclear family. I only live with my parents. Tapos kasama rin yung mga pets namin, yung dog ko na si Max. Tapos tatlong pusa, Au-Au, Kaka, and Pharaoh. Aurora kasi yun. Ang layo ng pusa sa Au-Au. Short, yung Au-Au, short for Aurora. Tapos Kaka from Katana. Ewan, katana. And Pharaoh. So, ulitin ko,
hindi ka ba nakaka-give ng feeling kapag, syempre, nuclear family, tapos di ba may mga hangouts na ano, saya, tapos kapag papasok ka na sa bahay, parang, oh, Yun talaga. Yan yung kasama ng pagiging only child. Parang pag lumaki ka na, marirealize mo na parang hindi siya super ganda like how others imagine. May mga times na yung Christmas, example, pag kanya-kanya lahat ng family namin, tapos kami lang tatlo, medyo sad siya. Kasi tahimik yung bahay, walang kalaro, walang mga kasigawan, at sila mama at papa, hindi naman sa'yo parang kabataan like ni na mataas yung energy. Ayun. Masaya maging only child, at the same time, may cost na loneliness. Okay. So, anong age ka na nga? 18. 18. Magsa 19 na Also this year. college. Yeah, stepping out to college. Yeah, college. So, ano yung course na kukunin mo? Oh, good question. Nursing. Actually, I just got myself enrolled that nung April 27. So, yun yung first choice mo? First choice ko talaga ang nursing. Ever since, maliit pa lang ako. Pero yung plano ko kasi nung bata, mag-nursing ako as my pre-med. Then, take yung medicine, med. And then, specialization ng oncology sa blood. Pero sabi ko, hala, ilang years pa para mag-aral ka? More than a decade. So, sabi ko, I'm not going to spend my whole youth years studying. Kasi for me, kaya ako may have fun after like sa nursing. So, sabi ko, why not nursing na lang muna? Tapos tignan ko pag gusto ko pa mag-medicine. So, you're the type of a person that you don't lock up yourself studying but also having fun. Yeah, totoo. Kasi like, what's the point, di ba? May mga iba kasi, hindi naman sa, I'm naming someone, pero I know someone na kakawa ng maraming degree pero hindi masyadong na-enjoy na. Pero I'm not discouraging everyone na gusto ko mo ng maraming degree. For me lang yun. Parang what I'm getting from your experiences, parang you're the type of person na hindi mo lang linilimit yung sarili mo to that aspect. Kumbaga parang gusto mo pa rin na maging, magkaroon ng flair ang iyong youth, ganun. Kaya, very adventurous. parang very, fresh breath of air siya, no? Kasi yung typical na image nila ng academic achiever is parang, laging nagpuyat, ganun. Kaya parang it's very different na ganito yung maririnig mo from someone na nag-graduate as valedictorian. I do puyat too, pero I also have fun. So Parang it's more on like creating a balance. Yeah. So, speaking of balance, paano mo ba nababalance yung studies mo and with yung fun na Oo, yung fun. Like, paano ba? Actually, hindi naman I don't find studying fun, pero may mga times na nahihirapan ako, pero sabi ko, you cannot grow kapag hindi ka nahihirapan. So, I think those pain and struggles into a brighter side na pag nakaya ko to, mas marami akong makakaya in the future. So, while I study, kahit napapagod yung katawan ko, enjoy mo lang yan. Kasi you always have to live in the moment and make the most out of it. Yes. Mahirap physics, go. Mahirap yung math, go. Mahirap po sa go, pero, and aside sa academic kasi, I also indulge myself sa student leadership. I was the former STEM club president. And then, I also joined journalism, campus journalism, and write as science writer. So sabi ko, mag-aakats muna ako ngayon. And then next, kung kailangan magsusulat ako. Tapos, kapag kailangan sa club, and then do it. So parang one step at a time. And then after that, kapag natapos ko na yung mga work ko doon, I never forget na bigyan yung sarili ko ng time. I take a rest, I do what I like, and then, have some little fun with your friends. Na yun. Parang kapag pinapakinggan mo yung experience, parang ang gaan sa loob, no? Kasi like, it seems like she's having fun doing Yes. what she likes, which is studying. Hindi niya ginagawang draining stage yung Tama. parang, ay, may pumasok na ba sa yung word na cramming? Of course! Girl, I cram all the freaking time. Yeah. May time noon, nakalimutan ko kasi ng grade 12 ako. May ipapasa na kami sa next sub. Tapos sinigdan ko, sabi ko sa katabi ko, bakit may nilalabas silang folder? Anong gagawin? Ipapasa ngayon yung portfolio. Anong portfolio? Wait, palibuman, arami talaga din. Kinam ko, tapos napaprint ko siya sa Sumakses. Yeah, sumakses naman, naipasa ko on time. Tapos sa research din namin, maraming cramming. Lahat cramming talaga. Lahat cramming. Parang it just shows na parang even when you're
na tayo yung best among, yung cream of the crop. Yep. May mga times pa rin na parang magkakaroon tayo ng struggles, unseen struggles, na hindi alam ng nakararami. Actually, that's ano, true. Did you ever took a risk na super big na risk talaga na parang I need to cancel something to do with this Parang or I need to, yeah. Parang ganun. I consider it na, most of the time. Syempre yung family time, yung mga sleep ko, and yung eating time ko, I sacrifice all of that to finish all the works I have to do. And yun kasi yung bittersweet fact that comes with being an achiever na kailangan mong ipakitang strong ka even though you're breaking inside. But that's yung yung mga isa sa mga bagay na na-overlook nila sa akin na madali lahat. Pero actually, we struggle too. Pero we just try to hide it kasi nga may facade kaming pinaprotektahan like that. So you do it scared. I always do it scared. Sinabi ko yun sa speech ko, sabi ko, bakit ka natatakot? Just do it scared, do it alone, and Yes. take the risk and have fun. Because mga kabeshi, always remember that when doing it scared is always remember na nakaya mo, kakayanin mo, at kakayanin ko bukas. Always do. Ayan. So, babalik tayo. So, balita namin kanina, sabi mo spoil yung about sa World of Pageant. Sumasali ka ba sa mga ganun? Sumasaya ko nung 2024, I was crowned the Miss Santa Catalina 2024. Pero what about sa mga school competitions? Mga pageant school competition. Any school competitions that you join? Like, from school, pero pwede division level. Yes. Parang academic. Yeah, yung sa journalist. Ay, hindi, academic pala. Uh-huh. Anything. Yung mga robotics, yeah. I tried robotics nung... STEM. Yeah, STEM. And then, hindi naman siya academic related, pero sinasali ako sa mga Jenga, sa music likha competition, such like that. So, ikaw, Ate Ruth, meron kang itatanong? Curious ako, ano yung pinaka-memorable naman na experience mo when it comes to these competitions, like pageants ba, like anything na Pageant. competition? And then, pinaka-memorable actually yung pageant. Kasi grabe yung, like, hindi naman sa burnout, pero yung pagod talaga that time. Considering that AM shift kami that time. What do you call that? Anong oras na start yung klase niyo kapag AM shift? 6 a.m. 6 a.m. So, like, mga 5 dapat gising ka na. Then, I go to school. Tapos, uuwi kami around 12. After that, I just eat my lunch. Then, higa saglit sa kama. Tapos, ayun na yung handler ko tatawag. Magpa-practice na kami. So, sa talent ko, I practice mga 3 p.m. until 5 p.m. Then, rest. Then, 6 p.m. pupunta sa practice for like the pasarela. Uuwi na ng mga 10 p.m. Basta gabi. Then, gagawa ka ng assignment kapag may di ka natapos matutulog. Gigising ng 5 a.m. Pero di ba nag-alternate yan? So, from AM din kapag second semester PM? Actually, sa whole duration ng pageant namin, AM shift ako. So, parang the whole time na may pageant, ganun din yung schedule ko. So, mahirap siya. Pero yung pinaka-memorable doon is nung first, nakikita kami, walang pansinan. Pero nung tumagal na, ayun na, labas-labas kami. Comfortability. Yeah. Dami namin pinagsama ng mga candidates din noon. Ito, curious ako. Parang, anong mas gusto mo na image na parang tignan ka ng mga tao? Mm-mm. As a pageanter or as an academic achiever? None of the above. Gusto ko Why? lang natignan nila ako as Zara. Kasi diba, may time, Different dadating din sa time na hindi ka na makikilala as like yung title na yun. Kasi syempre, you will grow out of it. And then yung sa academic achiever, it will not guarantee that you will also excel the same sa college. So parang, I may have those achievements, pero at the same time, gusto ko lang na parang they treat me na sakto lang. Like, they see you as you. As I am, like that. So, may tumatawag sa akin na, "Oy, valedictorian." No, I have a name. Zara. Oy, name is Sandali na. No, I'm Zara. Ganon. Ang ganda daw sabi niya. Why spreads? Let them see who you and what you are, not because of your title. Tama. Yun naman talaga. Ayun. Oh my God. Very may bagong- authentic siya na. Oh, may word of wisdom siya eh. So, ayan. So, you mentioned a while ago that you are affiliated in an org sa school. Mhm. So, paano ka nag-start sumali? Actually, nung elementary ba yun, I joined the SSG. Hindi pa SSLG noon, SSG noon nung sa
school namin, Genefa. May alma mater ng alam ako, is Genefa. So, shoutout Genefa Scholastica, charot! And then, I'm really thankful sa school na yun kasi they molded my character. Kung ano yung Zara ngayon, kung anong character meron ko, it's because partly of them. Yung mga teachers ko noon. And I am so thankful to have them. Tapos, nung nag-SSG ako noon, nung junior high naman, syempre, di ba, pandemic. Nung sa grade 7 kami. And sabi ko, parang low-key lang noon. Like, I do module, pero hindi ko sinaseryoso. Tapos, nung nagkaroon na ng classes, I should say, is nag-join ako ng science club. And actually, naka-club ko yung si Kiela noon, yung last interview na noon. Tapos ayun, parang marami akong natutunan sa kanya, marami natutunan sa mga classmates ko noon since I was also the elected vice president nung grade 9 and grade 10. Tapos, I have this friend, her name is Kishi. So, shout out to Kishi kasi she's very good. Like, magaling siya sa lahat. And I'm so thankful to have her kasi she introduced me to STEM Club. At first, sabi ko, ayoko na lumakbo sa mga club, nakakapagod. Pero since pinilit niya ako, sige, mag-secretary ako. Tapos, in this point of time, nahirapan ako mag-adjust. Pero super nasayahan ako sa lahat ng ginawa. As a secretary noon, dami kong pinapaperma. Any time of the day, may tatawag yan sila. Kailangan mong i-print to, kailangan mong ayusin to. O sige, I remember bringing my laptop sa isang birthday para lang i-edit yung ma-edit. No? Grabe dedication yan. Tapos, nung nalaman ko na pasikot-sikot sa STEM Club, nung nag-grade 12 na, gusto ko talaga, I'm really confident on na magiging president ako. And naging president ako. And the whole time noon, na-enjoy ko, walang tapon. Kakapagod, pero worth it. And it's because of my club officers. Sila, Kiko, Alaika, Remgel, Raina, Craisa, Lian, Shanrel. And my favorite club advisors, Ma'am Esra and Ma'am Cheryl. Grabe, Ako'y ano? napagod. Sorry, parang yung nakukuha kong vibes kay Zara. Parang, I manifested. Parang, I want it, I get it. Parang ganun. Pero, with a whole lot of dedication. Yeah, and hard work. Oo. Kasi- And, ay na-mention mo rin pala, Ading, na sabi mo kanina, parang low-key lang noon. Parang hindi mo masyadong that's siniseryoso or like to an extent na parang dinidrain mo yung sarili mo. Paano mo parang nahanap yung spark mo to go out there sa high school? Actually, nag-grade 9, I was like the very quiet type na nakakuha pa rin ng mataas na score. Tapos, medyo nare-recognize ako sa classroom nun because nagre-recite talaga ako. And lalo na sa science doon, paldo talaga kung taas ng kamay, taas eh. So parang, sabi ko sa sarili ko, kaya ko naman pala. So why not do more? And then there was such a time na parang something happened na like, it got me broken. Tapos sabi ko, ay, hindi pwede to. I'm gonna improve myself. So ayun, na-develop ko naman yung sarili ko, self-confidence ko because of that pain that I experienced. Tapos, I'm thankful for that kasi binuo niya yung some part ng Zara na ako ngayon. Grabe, no? Mga kabeshi, super nakaka-inspire talaga yung mga experience ni Zara. Parang nafe-feel ko yung parang yung turning point na sa buhay mo. Tapos nagiging parang yung caterpillar magiging Butterfly. Tama. Ganun na ata. So, ano yung, di ba sabi mo yung keep it low-key? Pero, kamusta na yung feeling na yung nasa iyo yung title na pinakamataas? Actually, parang di naman sa nahihiya ako, pero pag tinatawa ko randomly sa public na, uy, ni valedictorian yung top 1 amin. Kasi parang nahihiya ako na, huy, tamal na kaman, wag mo sabihin ganyan. Ganun na. Masarap yung pakiramdam na nakikita mo na nagbunga lahat ng hard work mo. And that is because yung mga tao nakapaligid sa'yo. Like, I'm happy din kasi yung achievement ko is not just for me but for everyone else that were rooting for me. And ayun, pero kasama ng achievements na yun is yung fear din na what if dumating yung araw na hindi ko na may pakita yung parang dating galing. Pero as much as possible, I'm pushing that thoughts aside. Kasi I should always do my best. Tapos, yun din yung fear of disappointment, kasama nandun lahat yun. Pero mas nagiging mababaw pa rin naman yung pasasalamat ko kasi nakaya lahat ng hardships. And to remind you and sa mga kabeshi natin, I'm always like saying this to myself, like kapag
as long as you love what you're doing, it won't define you of who and what you are as a person. You just love that thing, pero hindi na yun magiging rason kung paano ka nila didiktahan. So, if you're going to think about like, baka ma-disappoint ka sila or baka, what if may time na bumagsak ako, mawala yung title ko, who am I? As what you said, I have my own name. Speaking of, parang na-mention mo rin kanina yung parang hardships, ano naman yung parang naging struggles mo para, na-encounter mo, para makapunta ka sa destination mo? Yes. Sa pag-achieve ng top spot. Sa grade 11, nung grade 11, I experienced this super drained ako na year, like, as in burnout. Like, I had yung grades ko nung, like, first sem pa, uphill. Pero bigla nung third quarter, ang ginagawa, nagsa-cellphone ako sa gilid, di masyado nakikinig, and then it went downhill talaga. And alam ko yung performance ko, naiyak nga ako, sabi ko, I don't deserve this honor. Kasi alam ko yung performance ko, and I know it was not enough, sabi ko. Pero, ayun, pick up ko naman yung sarili ko sa pagka-drain na yun, and then bumawi sa fourth quarter. So, ayun, may mga times na mga dadapa ka talaga, pero yung pagkadapa na yun, it will teach you how to like get up again. So, kung matanong ko lang, dun sa pagkakadapa mo, ano yung mga rason behind it? Maraming rason kung Ay, nagtulak sa'yo. nagtulak sa'yo na para madapa ako. This Yeah, is the siguro struggles. yung self-doubt. Parang most of the time, parang sinasabi ko, ay baka hindi ko kaya to, like that. Kaya di ba, ang sakit lang kasi na people see you na super galing mo, pero deep inside mo, sa sarili mo, parang yung tiwala mo sa sarili mo ganito. Parang ikaw yung nagsasabi ng advice sa iba, pero hindi mo siya ma-apply sa sarili mo. Ma-apply. Ganon. And then isa pa, is that maraming naging problema din kasi ng grade 11, kaya napa ako. And then, actually, I don't know if it's okay to share, baka may mga kakarelate dito, pero I experienced some, ano ko din? Hindi naman sa sakit sa mental health, pero parang na-affectan talaga yung mental health ko that time that I had to seek advice and help sa like online ba yun na session? Parang counseling. Counseling. Nagpa-counsel talaga kasi hirap na hirap ako. May anger issues ako that time na kahit wala namang ginagawa yung tao pero madali akong magalit. Pero I'm really happy that I got out of it. And isa sa mga isa sa mga tumulong sa akin para makalabas sa pit na yun is that yung mga taong nakapaligid sa akin ngayong grade 12. So always surround yourself with good and positive people. So, ayun nga mga kabeshi, it's a very brave thing to do, to share your struggles, kahit parang at a time in your life, very uncomfortable na i-disclose ito or pag-usapan. And nakaya ni Zara na ikwento yun sa atin. And gusto ko lang din ma-mention, mga kabeshi, na this doesn't just happen to Zara lang, it also happens to a lot of students. Marami sa ating mga estudyante ang nakararanas ng siguro burnout and mental health problems. So it means na you're not alone in your battles, Yes. And it's a very brave thing talaga to share your problems. It's a very very courageous thing to do. Kasi parang it's very uncomfortable na pag-usapan. Pero nakakayanan mong i-confront ito. And ayun, parang nabanggit din ni Zara na it's okay to seek for professional help or parang mag-counseling kapag parang we find ourselves in a tight position, in a very parang mabigat na punto sa ating buhay. Kaya it just shows na, ayun, being great just doesn't mean na you're always great all the time, And we will still find ourselves in situations na parang hindi natin i-expect. Pero with the help of others, parang matutulungan din natin ang sarili natin to resolve our problems and conflicts in life. Kaya mga kabeshi, kapag may mga problema kayo sa buhay, always remember na it's okay to Not be okay. Ayan. Wow. So, mabalik tayo. Naiiyak na rin ako eh. Tama yun. As like student. So, let's talk about, like, di ba, coming college ka na. Ano yung mamimiss mo sa grade 12? Oh my gosh, everything. Ito talaga eh.
lahat-lahat mamimiss ko, mga tao, mga hardships, mga cramming moments, classmates, tawanan, teachers, lahat. Specifically talaga mamimiss ko dun yung mga classmates ko and yung staff club. Kasi kalahati ng time ko sa classroom noon. Pag wala sa classroom, ay alam nila kung nasan ako. STEM. Naglalakad ng papel para sa STEM club. Like, for me, being the STEM club president, hindi lang, it's not just about the title. It's about the responsibility that comes with it. Talagang sineryoso pa. Tinake ko pa yung heart yung mga responsibilities na kahit anong time na kami umuwi nun just to prepare may time ata muna 9:30 p.m. Sa school, wala nang tao nun. Pero kailangan for the STEM hours kasi mahal na mahal ko yung mga taong pinag-surfan ko. Tapos yung mga classmates ko, kahit dami namin stress moment, nandyan lang sila, patawa-tawa yan. Pero alam ko, nahihirapan din sila. And that's what I appreciate, that you always try to show up amidst adversity. Nakaka-inspire nga naman mga kabeshi. Tama nga naman yung sinabi ni Zara na tayo yung parang nag-commit sa position na to, sa authority na ito. And ayun, parang with the quote or saying na with great power comes great responsibility. And yun nga, parang nung nakuha ni Zara yung Pinanindigan niya. yung opportunity na yun, pinanindigan niya talaga, hindi siya bumitaw. Kaya it's something very inspiring, mga kabeshi. That shows that she deserved that title. Tama. And, ano yung mga special awards na nakuha mo? Aside from na meron ka ng title na dala-dala. Like, in terms of What are your academic. achievement? Sa academics, aside sa mga with honors award or with highest, may mga na-receive din ako ng graduation namin ng mga other awards sponsored by St. Paul College of Ilocos, Divine World College Vegan, and marami pa hindi ko na matandaan, pero I'm really thankful sa mga nakuha kong awards kasi I know that I've worked hard for it. And then, aside from that, I also gained recognition sa journalism. I've been writing kasi for like 4 consecutive years. Since I was in grade 9, nasusunod ako ng science and technology writing. And then, nananalo ako, division level. Pero nung grade 11 kasi, hindi ako nakapasok sa RSPC kasi hindi ako nanalo sa DSPC. Parang yun yung nasaktan ako na part. Pero, thank God, bumawi ako ng grade 12 and I gained recognition in RSPC. Was able to compete in national level. Kaya sa Ormocla, kagagaling ko lang this month. Yeah. Palakpakan naman natin mga kabeshi. Wow. Parang it just shows na very, ka talaga na person. Very dedicated ka. Kung may parang gusto kang marating sa buhay, you grab it talaga. I got it. Parang nandiyan yung opportunity, just take it. Yes. Oo. Masarap At the same time, parang hindi ka magpapakonsume sa treasure. Pag kaya mong gawin, at alam mo naman na kayang-kaya, capable ka, go lang. No one's stopping you. Pero matanong ko lang, aside from those special awards, ano talaga yung masabi mong reward mo sa sarili mo? Reward ko sa sarili ko is that yung realization that I am a step closer to my dream. Parang yung, alam mo yung mga inaral mo noon, may mga times, may mga parts na makakalimutan ka, pero yung mga aral na sa puso na natutunan mo. I know that I will carry that for the rest of my life and magagamit ko yun kasi magka-college ako. Alam ko na yung mga super complicated na math problems. Hindi ko na madadala pag nag-college ako, syempre. Kasi makakalimutan ko na, diba? Pero yung pinakamasaya ko na may natutunan man ako is that I found myself. Na buo ko yung sarili ko kahit maraming nawasak noon. Nabuo pa naman. Tapos magagamit ko kasi I always daydream of living. Ang ganda pala ng blue earrings mo, no? I always, thank you. Hindi yan blue. Ay, black! Oo, black. Hindi yung lighting kasi biglang Yes. nag-reflect. Yes. I always, saan ako part? Na parang, I'm sorry. Distract kasi ako sa ganyan. Advertisement. Yeah. And then kasi, I'm really happy kasi it just means that yung mga natutunan ko na life lessons, padadala ko sa life na dati pinapangarap ko lang. And that LM, step ko ulit. Tapos high school, step, college, step, and then until na pag-rating mo na. Yun yung pinaka-reward ko sa sarili ko. The assurance na kayang-kaya ko na abutin yung pangarap ko. Parang as what I observed mga kabeshi, parang very
humble ang ating guest for today. Yes, down to earth. Oo, parang kapag na-mention yung mga achievements niya, parang, ay, very, Pero very are you the humble. type of person na nasabi mo kasi na parang step closer to your dream, di ba? Are you the type of person na malayo na pero malayo pa, or malayo na ako pero malapit na? Wait lang. Malayo na pero malayo pa, or malayo na? Malayo pa, pero malayo na. Kasi that's looking to the positive side. Alam mo, malayo pa, pero tinignan mo yung mga pinagdaan mo, pero malayo na pala ako. So, mas positive yun. Very talaga siya, no? Optimistic. Goal-directed, oo. So since you mentioned a while ago that you have a two persona, so lalabas na tayo ng school, dismiss na. Dismiss na. So sino si Zara outside the school? Alam na mga kaibigan ko yun kasi. Parang girl talk lang tayo dito. Oh well, yung Zara kasi very, responsible. Well, hindi siya carefree, pero responsible, very rigid. Pag sa school. Outside school, guys, meet Ilavea. Ako ay also like, na-try ko na rin, trick, magdumakas-takas, magmotor, magwalay. lahat yun, guys, na mga ginagawa rin ninyo, I do that too kasi wala naman pinagkaiba, diba? I do everything I want, pero with limitations. Yes, Yun si Ilavea. Very adventurous, spontaneous. May time din na, I'm so lucky to have this friend na, parang sabi ko, get dressed. I'll be there in 5 minutes. Parang gano'n. Lalapas tayo. Gano'n. Tapos mag-gate crash na ako sa bahay nila. Tara na. Yung taga-talo. Gano'n ako na kaibigan eh. So hindi mo akalain na parang ganun pala si Zara outside. Tapos mga classmates ko rin ng grade 11, they know that for sure na may time. Lumabas kami, di ba, after class na namin. Tapos hindi nila, namatay kasi yung phone ko tsaka watch ko, so hindi na matawagan. And nandun pala sa bahay ng kaibigan ko na, like that. We're having fun. Parang limitations. parang you're very somewhat different to yung typical na academic achievers. Oo, Kasi kasi parang very confined sila sa mga parang strict settings or something like. Yes. Parang nakatutok lang talaga dun sa academics. And I think it's okay naman to want to experience different things, explore things, as long as, ayun nga, alam natin yung mga limitations. Yun natin. rin yung type of a stereotyping na kapag valedictorian ka or kapag academic achiever ka is you don't have the rights to have fun. Hindi yun totoo, guys. Like kapag dapat libro lang, ganun. I know, no. Ayoko pag ganun. So, parang outside that. Yeah, don't lock yourself up. So, ayun, Ate Ruth, meron kang Ayun, since parang nabanggit nga kanina, no, na parang mamimiss mo or something yung mga naging meetings ninyo as a STEM club president. Yeah, super. Ano naman yung parang mamimiss mo nga? Ano yung parang memories na ma-hold on to mo kapag kapag nasa college ka na? Ano yung mga memories na gusto mong i-replace sa utak mo? Isa sa mga memories that I want to replay in my mind is yung STEM camp talaga, STEM Camp 2025. Patal mo naman kami, ano yun? Kasi kaka-elect lang namin ng June. Tas ng June last week ba yun? Tas July, first week agad ng July, nagpa-meeting na ako about the STEM camp. Ganun ko kagusto na matuloy yung STEM camp talaga. Sabi nga na isa sa teacher ko, sabi niya, if you want it so bad, then the universe will conspire to make it happen. So parang yun yung pinanghawakan ko. So after the meeting noon, nagpa-sign na agad kami ng papers kasi we know na it will take like more than 1 month para ma-i-process yun. And thankfully, na-i-process naman siya. And then, plano namin noon, November something. Pero something came up, nagkabagyo. Kaya, it has to be postponed. Yes. Tapos, ayun, December na tuloy siya. And we're thankful na na-postpone pala noon kasi mas masaya pala nung December na naituloy. So, I truly believe that everything happens for a reason. Yes. Parang naging living metaphor siya, no? Parang after the storm, Yeah. comes Oo the nga, rain. no? Oo. Yeah, tama yun. So, ayun na nga, kanina we're talking about pageants, right? So, balita namin, ikaw yung Miss Santa Catalina 2024. Ayan. Diba? Super humble. So, kwentuhan mo naman kami about sa pageant journey mo. It wasn't easy. Yes, it wasn't easy at times talaga. Pero nakaya naman because syempre nandun sila mama and papa, hatid nila ako noon sa venue or like I drive myself to the venue. Tas
alam ko na masakit sa paa mag-kiss as in. Pero na-enjoy ko naman kasi while I like practice my pasarela, nandun na yung mga kasama ko na nakikita ko naghihirapan. So parang patawa-tawa na lang kami But it's not only you. na parang kaya nila to, so kaya namin lahat to. So Yes. parang Very gano'n. optimistic talaga si Zara. No, parang I always find the fun in it. Na parang you seize the moment kasi you don't know or you will never know kung mangyayari pa pa. So ganun lang ginagawa ko. Mahirap pero look to the bright Parang side. YOLO. Mhm. You only live once, guys. Pero may bala ka pa ba mag-pageant? Oh, that is one of the most common questions they ask me na itutuloy ko pa ba? Sa ngayon, hindi ko alam pa yung sagot since I will study far away from Ilocos kasi study sa SLU. So, I'm not really sure kung in the future pag bumalik man ako sa Ilocos, may ganong chance pa rin ako mag-grab. Pero I will be very thankful kung meron man kasi baka siguro tutuloy ko naman. Kapag in the future, pag wala, it's okay lang kasi na-enjoy ko naman while it lasted. Yeah. Ay, ito, curious din ako, Aling. Ito ba yung first na pageant mo or have you been into pageants before? I've been to a pageant noon, pero yung nung bata pa lang, 2015 ata, and my biggest supporter was my Tita Diana. She passed away already, pero yung impact niya napakalaga talaga. Alam mo yun, siya yung nag-make up lahat, ng mga damit mo. And then nung, I remember, nag-walk ako sa stage. Sa Pudok kasi siya, Little Miss Pudok 2015. Nag-walk ako na. Nandun lang si tita, go Ses! Like that. Ses kasi, that's what my family calls me. Ses, from the word princess. Mawalan sa name ko yung princess, pero malayo ko kasi yung princess. Kaya Ses, ayun. Yun yung naging experience ko nung bata. Masaya. Nakikita nga sa mata niya yung nag-i-spark Oo, yung parang while she's saying it, parang Feeling mararamdaman mo yung talagang Yeah. nalilive out yung moment. So, eto, tanong ko lang. If you want to relive a pageant na experience, ano yung pageant yun? To relive okay. Yung talent portion ko ng Miss Santa Catalina. Bakit? Kasi, I'm a fan of yung mga nagpa-perform sa stage, like mga samasayaw, pang new Gen Z na dances. So, yung ginawa ko kasi noon, nag-dance ako on stage with my backup dancers band. And it was fire. I really like it kasi Crazy in Love by Beyonce, plus nag-guitar ako sa that time, and then sang The Woman by Doja Cat. So, parang naging performer ako, like, artista ba? Feeling ko talaga na artist ako that time. Pero, yung sa inside ng 6 minutes na yun, wala akong kasi before that, super yung kaba ko, na kaya ko ba to? Kasi actually, before the performance, nasira yung gitara ko, like, yung upper E string niya, Oo. na pigtas. Tapos paiyak na ako that time, pero sabi ko, kaya ko to. Tapos, I went up to the stage, tapos, yung sinasabi kong kaba, nawala bigla. Parang ibang tao that time. Kung sayaw. So, kung may i-relieve mo na akong moment, yun. Kasi kahit sa pinaka-small amount of time, parang nabuhay ako sa pangarap ko na maging P-pop performer. Fantasy ko yun. Pero, Bini Zara. Perfect! Tapos mali natin, di ba, Coachella? Yan siya lang. Makikita Are you lang natin ready? siya, no? Sa Coachella. 2030. Next time, siguro. Manifest. Ayan, total we're talking about talents. Aside sa mga nabanggit mo na talent mo, ano pa yung hindi namin alam? Ano ba yung alam niyo na talent ko? Ano ba? Ayoko naman na, siguro, hindi naman talent, pero I know how lang. Yung gitara, kasi nung bata, I know how to play guitar. Tapos, I know how to paint slide, kasi naging painter din ako nung pandemic. Ano pa ba? I consider yung others as hobby na. Yung parang, I write, that's my hobby. And then, I build stuff. Ano yung mga madalas na sinusulat? Oo. Genre. Genre, siguro romance. Pero I really also like writing poems like that. Parang, actually, kakamaydi ko lang ata recent, in 27, yung free poem ng English about someone growing up. Yung sentiments ko. May ano ka ba? May excerpts ka ba nito? Oo. Sample, wait. I think, hindi ko kasi kabisado eh. Evidence siya, guys. Ayan. Nasa notes ko, nasan ba yun? Wait.
Ito, yung then suddenly I'm not a high schooler anymore. Oh. So parang, if you want, babasahin ko ba yung half or yung isang... Ko lang, kahit excerpt or kung ano yung Para marinig namin yung tone Oo. ng nagsulat. Okay, Yeah. so... Dear Dear Chat. Hindi na siya sa pinaka-start pero I can't fathom if it's mere cowardice or the worry about facing a new world. The worry of losing something so familiar without assurance of knowing its way back. Well, maybe, just maybe, that's the epicenter of life. To always change, move, and go far and beyond. Just like how the world never stops spinning, clocks always ticking, solar systems speeding to the unknown, and the universe infinitely expanding. Maybe we weren't meant to stop, but to pause. Either way, just like the cocoon, its maturity stage cannot be delayed. It is just simply there, proceeding and developing just exist. Then in the blink of an eye, the butterfly spreads its wing and away. Like a kid who grows up, then learn to be on its own. So this poem is like about ikaw na lumaki ka na, yung mga nakasanayan mo noon, you will not know kung ma-experience mo pa ba siya kasi nga you're moving to the next page. So parang yung sentiments mo na may bittersweet feeling ka na you're so excited for the future of what it has to give you, but at the same time nasasaktan ka na what if yung mga nakasanayan ko hindi ko na mababalikan. It's like only through memories. That's why I write this book kasi naman ko nagdadrama ako that time eh. Pero may impact, no? Especially May when... parang may naalala akong quote or saying na parang medyo related sa sinabi niyang poem. Yung memento mori, memento vivere. Remember that you will die, but remember that you also must live. Yes. Tama. Oh my God, that's so nice. Yung phrase na, you don't need to stop, but you just have to pause. Yeah, kasi kahit naman mag-stop ka dyan, the world will never stop spinning for you. Yeah. So you always have to keep going. Pero that doesn't mean na hindi ka na mag-pause. Okay lang yun mag-pause ka. So, is Zara into sports? Not yung physical sports, but actually, di pa considered sports yung chess. Yeah, I play sports, chess. yes. I play chess. Nakikisala noon nung alam ako, grade 5 at then grade 6, I won sa regional ba yun? So dami ng achievements Di- Hindi niya na maalala. Yun, nakipag-chess ako noon. Tapos may nakalaban ako na actually schoolmate ko ng grade 12 ako na natalo ako noon sa kanya. Umiyak talaga ako noon. Guys, sa umiyak na part, na-realize ko lang lately na it's part of it. You have to lose in order to win. Yin yang, you have to see black in order to see white. Very optimistic talaga si Zara na parang Ang dami niyang wow, words of nakaka-admire. wisdom. Oo. So, yun, tapos nung grade 10, grade 9, I also joined yung school level na chess. Pero nung grade 11, hindi ko na tinuloy since I got busy then. I got busy then, yeah. So, most of your goals is na-achieve mo. Pero ano ba talaga yung goal mo sa life? To live the life I always want and pray for. Yun naman yung pinaka-goal eh. You know, sabi ko nga, ng mga achievements ito mga achievements ko, it's like part of my experience but that doesn't totally define me. Kasi, madedefine ko na lang yung sarili ko as successful kapag yung life na dinadaydream ko halos everyday, nandun ako sa part na yun. Yun. So, ayan. So far, daming natin. Kaya nga, parang di na rin natin kailangan tignan Parang yung hindi na kailangan eh. Daming follow-up Parang, oo, questions oo. talaga. So, mga kabeshi, madami pa tayong matutunghayan later at makikita Makakala. natin yung kung gaano ka ba talaga kabilis mag-isip, Oh my. sumagot, at iinit talaga yung upuan mo dahil sa new segment mga kabeshi, huwag maglilipad ng channel kasi aabangan natin yung paborito na segment dito lang sa Rise Up Bigenyo! So, ayun na nga, welcome back mga kabesya at nandito na tayo sa sinasabi kong favorite segment nitong episode na to, which is the Rise Up, Rise Hot! So, Ano ba yung mga tanong? Zara, are you ready? Malaboy abot na kami ngayon. Sige, Tama. go! Fast Really? up, Oh, fast Kanina up. serious, ngayon hindi na. So, Tama. Ate Ruth,
Dapat mo kung na. ano yung unang naisip mo. Yun na yung sagot. Wala Ano nang ba kung bonus. mamaya walang filter Yes. pala? Yan. Ayan. So- Para makilala natin palalo si Very kung sino thrilled. talaga si Zara. Yeah. Yes. Very thrilled. Ito, first question mo, anong mas mahirap ang masagot ang mahirap na exam o ang magkunwaring hindi mo alam ang sagot kapag nangopya ang katabi mo? Ang magkanwaring hindi alam ang suot kapag nangopya yung katabi ko. Ang hirap maging dishonest, you know? Nagigilty ka palagi. So, mahirap yun for me. Tapos check mo pala, no? Ito, next question. Payag ka, powers mo ay nababasa mo yung iniisip ng ibang tao, pero Chinese. Wag na! Kasi no, hindi ako payag. Kasi aanuhin ko, di ko rin naman maintindihan. Kahit naman maintindihan ko, ayaw ko rin naman. Kasi it won't give me, you know, sense of peace like that. Ayan. Ano ang mas nakakatakot? Ang maging top-notcher o ang umakyat sa stage ng hindi nadadapa? Ang maging top-notcher. Bakit? Kasi, di ba, na maraming tao, tapos, parang magdadapa. Dadapa ka, parang nakakaya yun in sense of symbolism. It's fine pag symbolism, pero pag actual nagdadapa ka, parang nakakahiya naman yung sa harap ng tao. So, Natry mo na bang parang maka-encounter ng ganun pag nagpa-pageant or kahit anong instances? Ay, nadadapa talaga. Parang Nadadapa. embarrassing moments. embarrassing moments. Nung nagpa-practice kami for the Miss Santa Catalina, like the morning before ng pageant, nadapat talaga dun sa may pababa. So parang nakahiya yun, pero I got it naman, parang wala. Kasi sila nga nadapat, tapos natawanan ako. Oh. Parang living metaphor na rin yun, no? Parang if you fall, you have to stand up. Tama. So eto, bumalik tayo. Payag ka, powers mo ay kaya mong mag-teleport sa ibang lugar. Kaso, 30 years bago makarating. 30 years ako. Siguro no, pag 30 years lang din yung itatagal, magtatrabaho ng mag-aaral para makapunta sa gusto kong tama nga punta. naman. Tama. Oh, ikaw, Ate Ruth. Now, kung kailangan mong ilarawan ang iyong personality gamit ang isang kagamitan sa kusina, ano ito at bakit? Oh my gosh, it's so difficult. Siguro, baso. Bakit? Kasi may analogy ako na I always leave my cup half full kasi it will always leave a space for learning. So, parang yung symbolism. Ganun na kayo. Very wise talaga si Zara, no? Parang lahat ng mga question, meron talaga siyang answer agad. parang, Naisip niya agad. sabi niyo kasi fast Eto. Payag ka, powers mo, kaya mong maging invisible. Kaso, half body lang. Ano yun? No. Yung parang, parang siyang, mag-cheat ka na nga lang, magpapahuli ka pa. So, no, wag na. Pero kung yes, anong gusto mong makita lang nila? Yung paa mo, yung Mukha na lang, parang, face card na. mambulagar ka dyan. Ito. Bakit walang bulaklak na kulay green? Kasi leaves sila, di ba? Oo. STEM student talaga siya, no, guys? Diba? Kulay, bakit nga ba? May kulay green talaga. Sir, nabula ko. Wala, no? Ay, wala. Ay, oh. Now you know, guys. Okay. Ayan, kung bibigyan ka ng pagkakataon na maging lalaki ng isang araw, ano ang unang gagawin mo? Isusuot ko yung mga... Nakangiti ako Magsusot ako ng pinaka-pogi suit, tapos pupunta sa... Magda-drive. Maghanap Magpipicture ganon, magpapapogi, ganon. Sulitin mo na yung one day mo, isang araw lang yun maging Sige nga, itaas mo nga yung hair mo para tignan natin. Po ganda ang isang Zara and girly po. Ayan, ito. Cut. Ay, wala ka na? Meron pa pala. Lahat ng ibon ay may pakpak. Ang paniki ay may pakpak. Sumakatuwid ang paniki ay ibon. Ha? Lahat ng ibon ay may pakpak. Ang paniki ay may pakpak. Sa makatuwid, ang paniki ay ibon. False. I believe this false sa isang fallacy na... Ano ko ito that fallacy? Parang false conclusion siya. Like that. Parang nag-conclude ka agad na hindi naman totoo. So, I don't believe na Very STEM student Facts talaga siya. talaga. Facts talaga yung sinabi niya. Umiiwas dapat tayo sa Eto, total Yes. puro katamang sagot. Gusto mo Fill ng in the blank. Bawal ang tamang sagot. Kapag gusto, may paraan.
Kapag ayaw, maraming blank. So, dapat mali. Mali. Oo. Maraming... Ano pakiulit? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming blank. Maraming gagawin. Girl, academic achiever talaga, no? Ayan, dito na meron ka pa bang tanong? Ito, last question. Pero hindi na dito. Serious na, serious. Can you give some advice sa mga kabeshi natin na gusto maging achiever kagaya mo? Siguro, ito yung may mga kids na parang hahanga sa atin, no? Hindi natin alam. Na parang sila gusto nilang... yung mga juniors. Parang, sana ganito rin ako in the future. Sana maging ate Zara ako. Yes. Ano na yung magiging advice mo sa kanila? So, hi mga addicts, hi mga kabeshi. Yung advice na mabibigay ko sa inyo is always set your goals. Kasi I tell you, one thing will never be enough. It should be paired with discipline and consistency tas motivation. Kapag may gusto ka, gawin din because you want it, not because others want you to do so. And then, kapag may gagawin ka man, bigay mo yung puso mo doon. Kasi kapag hindi ka masaya sa ginagawa mo, mas lalong mabuburn out ka. So, one key step para tumagal ka and maging consistent ka is to like love what you do. At the same time, kapag may ginagawa ka man, also, wag mong kalimutan na maging ikaw din. You don't have to like always show sa facade na eto ka, academic achiever ka, ganito ka lang. No, you also want to explore dapat din. Like, kasi for me, YOLO ako. If marami akong gustong i-experience one at a time, kaya, ayun, pagkapos nito, pumunta nito, para maging masaya. Like, parang balance lang. Kapag may ginawa ka na sa academic side, may gawin ka rin dapat na non-academic side para mag-match up lang. Kasi, pag dito lang siya yung attention mo, may chance na ma-miss out mo kung ano yung magandang mangyayari sa other side. And may chance na mababurn out ka. Tapos, surround yourself with positive people. Don't linger sa toxicity and always pray to God for some guidance. And surround yourself din sa mga taong alam mong ka-match mo. Ganun. Yes. Tama. I think yung mahihinuhan natin sa parang sinabi niya is parang do what will work for you. Yes. Parang kung ano yung preference mo, kung ano yung sa tingin mo ang magiging efficient sa'yo or magiging helpful sa'yo, yun ang gawin mo as long as alam mong parang ikabubuti mo ito. Yeah. So, since puro katanungan, actually, ang ganda ng advice. So, ngayon naman, kami yung mag-give ng advice sa'yo. But, give 4 what-ifs that we will answer. What Sige, if mo in the, for your upcoming journey? Oh, well, what if biglang nawala yung academic spark ko? I think very relevant yan sa natanongin sa akin, Kasi nung high school ako, I think makaka-consider ko rin yung sarili ko as an an achiever, academic achiever. Pero may mga naging struggles ako na parang naging setback for me. Like for example, noong first year of college ko, nasa Bachelor of Science in Accountancy na ako. Pero I found myself na parang this is not for me, parang ganun. And ayun nga mga kabeshi, parang I will tell you na life is not always a fixed path. Kumbaga parang yung akala mo magiging path mo, sometimes magkakaroon ng redirection. And ayun, parang i-expect na natin dapat ito na parang life will not always go in the way you want it to be. And ayun nga, parang ma-advise ko sa'yo is hindi naman yung parang parang maging YOLO na lang or something. Ang magiging advice ko lang is, ayun, parang if it's not fitting you or if it doesn't parang feel good for you na, it's good to parang maghanap ka na lang ng mas comfortable para sa'yo in the long run kaysa magstay ka in a place na parang hindi mo na mahal or something. Parang yung sinabi mo kanina na if it doesn't work for you anymore, I think it's better to like maghanap ng mas comfortable ka to be in. Ayun. Ikaw naman, Kat. Yung spark. For me kasi I would like going to ihahalin tulad ko siya sa love. That it doesn't revolve about being like, alam mo yun, parang hindi siya umiikot sa spark lang eh. Kasi kung
yung iniisip mo is you're just going with that because of something, then it won't work out. Kasi, for me, go with the flow. Kumbaga, yung ilaw nga nasasara. But in reality, nakaupo ka lang, you're your own switch. You don't need to look for the switch kasi you're on your own. Oh, Parang okay. you shouldn't depend Yes. on us. Kasi if you're just going to depend on like, wala na akong spark in academics, you're the only one who can dictate that. Tama. No one else or no one will dictate that to you because you are on your own. You know yourself, and I know or you know kung saan ka or ano yung kaya mong gawin or saan ka tutungo. I think meron din akong naalalang quote recently na from yung sinabi ni Jody Santa Maria sa PACJA 2020. Parang convention siya ng mga psychology students. Sinabi niya na parang hindi wrong na kung saan ka man ngayon. Parang it was not a mistake. Parang you are just right where you are. Parang ganun. And I think siguro you will always come circling back to yourself. Parang if may mga times man na parang hindi mo na-feel yung sarili mo or parang am I losing my spark, parang may time din na mahanap mo pa rin yung Yes. spark mo kahit anong struggles pa yan. Kaya yun, parang life isn't always a fixed path, pero mahanap mo pa rin yung spark mo as long as you come looking for it. Yes. Oh, ayan, yung Oh second my one. God! Ang ganda ng mga sagot. Thank you so much, guys. Nung naging key point ko dun is like, you are your own switch and then your life is not a fixed path. Oh my God, that's so nice. Okay, next what if? What if kapag nandun ako mag-study sa malayo, I will always find myself yearning for the friendship I had here. Parang, sa ako, di na makahanap ng mga, Just like a building blocks. Parang, nakaya kong bumuo neto, kaya ko rin bumuo neto. So, that doesn't mean that, parang getting out of your comfort zone yung atake niya. Tama. Na kasi may kilala din ako malayo siya nag-aaral, tapos parang afraid siya to do it kasi parang another book na naman yung i-open niya, ganun. But that doesn't mean na kapag naka-open ka na ng book na yun, is aamagin na yung isa. So, if you can write or you already wrote that book, possible na kaya mo pa rin sumulat ng bago. And it won't alam mo yun, hindi siya magiging same na experience. Pero as what you said kanina, di ba? You need to make your cup half lang. Tapos yung half empty, iba na yung mag-feel nun. So, syempre kailangan mo ng extra cup for another chapter, for another drink. If you're alam niyo yun, parang ganun. Okay, very nice, very nice. Ako naman yung masasabi ko dyan is, di ba ako nga, nag-aaral ako sa St. Paul for 14 years and since kinder ako, nandun na ako. And I just found out na sa college, hindi na ako mag-aaral doon. And parang, pupunta na sa other university. And parang, oh my God, parang yung nakasanayan ko dun sa St. Paul is parang same personalities with my friends, parang ganun. And parang magiging, anong tawag dun? Parang big change for me yung kapag magiging from private to state university. And for 2 years, magiging 3 years na next year. I think yung parang mga changes na nangyari is, ayun, parang mas marami kang mapupulot na other personalities, marami kang information. And since ikaw naman parang gustong-gusto mo yung parang new things, Yes. exploring new opportunities, ganun. Parang magiging ganun din. Similar siya in a way na People parang, na yung makakatagpo ka ng iba't ibang people of different personalities, different walks of life, parang ganun. May mga matatagpuan ka na baka hindi mo ka personality or Yes. parang mahihirapan kang maghanap ng circle, ganun. May mga times na ganun siguro. Pero I think yung one thing na hindi nagbago is yung relationships mo with the people you were Yes. very, very close with. Yung Nandyan mga sa'yo. confident mo. Like for example, yung isang friend ko, best friend ko, si Jiro. Nag-aaral siya sa Baguio din, Marian. And ako nandito sa UNT. And parang kapag hindi naman kami nag-uusap everyday, parang hindi na katulad ng dati. But when we hang out, parang ganun pa rin. Parang magiging
parang Intact napre-preserve. pa rin kayo, yes. And I think one thing na hindi nagbabago is change itself. Parang yun. Parang Yan yung constant eh. The only thing in the world na constant is change. Mm-mm. Kaya i-expect mo na adding na parang alam mo yun, parang may mga big adjustments na mangyayari sa buhay. But I think you will never forget your roots kasi it's already a part Tsaka I don't know if you're familiar with Mirror Ball by Taylor Swift. Ayun, parang you're Different going to personalities. shape shift. So it's either sila yung mag-a-adjust for you or ikaw yung mag-a-adjust for them. Depende sa Yun. what you Yes. Okay, so my third what if is, diba, sana ay public siguro na yung, that medyo show yung sa public like that. What if I decided to like go low-key all of a sudden? Kisses na labin. The girl Yeah, who Run runs away. But not totally. So for me, it's not that hard. Although para kang umalis ng may footprint kang iniwan. Parang ganun yung atake niya. Although syempre as times goes by, hindi nila alam kung kaninong paa yun. Parang ganun. Gets mo? Parang you decided to be low-key all of a sudden. So parang some of the people will like look for you. Look for doon na mapapasok yung una mong tanong na yung spark. Kasi bakit siya naging low-key bigla? May tinatago ba siya? Nagiging ano pa ba siya? Ganon. Madaming tanong na ibabato sa'yo. So if you're going to enter that, I won't like, hindi ko mabibigyan ng fully advice. Although yung mga expectations na ikaw lang talaga yung makakasagot. Kasi madaming tanong na ibabato sa'yo. Like, why did you run away? Or what? Andun ka na sa mataas eh, ba't ka magtatago? So, is it like, parang iba na yung face, like two-face na siya na low-key ka dito, tapos public ka dito. So, si Zara kasi Yeah. si Lovea. so sino sa kanilang dalawa? Parang ganun. So, you're leaving a footprint. But as time goes by, new generations come, they don't know kung kaninong footprint yun. So, if you're going to leave something, or if you're going to like, yun nga, low-key, then make sure that yung title mo nakatapak pa rin. Okay, thank you. I think gusto ko yung analogy ni Kat na yung parang maglilib ka ng footprint. Parang Kanino. maglilib ka ng footprint pero hindi niya alam kung kanino yun. Yes. And I think parang medyo nakaka-relate ako dun sa part na yun. Kasi nung parang nung high school, kilala ko as an academic overachiever and so parang yung laging nasa contest, parang hindi makapakali if walang ginagawa or something. Parang naging ganun din ako. But nung college, parang naging mas low-key or in a sense na parang hindi na ako yung like dapat may achievement ako, dapat may para alam mo yun, para ma-fulfill yung parang expectations niya Yes. sa akin. Pero nung parang nagkaroon na ako ng struggles, parang dun ko na-realize na it's not really that kind of parang big deal. Parang it is a big deal for your future, pero dapat you shouldn't be too hard on yourself. Kasi parang you're doing it for the love of it. Hindi naman for the sake of satisfying their expectations. And yun yung something na parang na carry ko dun sa mga experience na yun. Parang hindi naman na nila alam if like magkakamali man ako or something. Na-try ko naman na dun na part. Parang I already may mga naging fails na ako, may mga naging setbacks na ako. And hindi naman yung parang kapag mamimit mo na yun parang maisip mo na agad na failure yun or something. Parang more on magiging ano na siya. Magiging life lesson na siya for us. Stepping stone. Tama. So, ibabato mo ngayon yung last na what if mo. Pero, since it's recorded, siguro naman yung future self mo, masasagot na niya yun. Yung Tama. future self. So, what is your last what if? So, itong last what if, it's not just about myself, but I'm going to like represent it for the people na nakakaranas nito. What if biglang nagbago yung isip ko sa course na gusto ko? Sasagutin niyo ng future self mo ngayon. Magiging time capsule na siya. Yes. Kaya But, kapag nagiging successful ka na in life, mababalikan mo tong moment na to.
Yeah. No, my edible. It was really nice. So talagang, ito yung episode na in-end tayo ng what if, no? Ng isang what if. So, let's give a round of applause kay Zara. Everyone. Yes, Yes. very nice. Really had fun kasi. Alam mo yung parang yung kulitan, tapos serious, Kaya nga, tapos deep oo, talk. That's pero actually very balanced siya. Ano? Yes. Marami rin akong na-realize na nagkaroon ng reflections during our time with Zara. Ano? And yung something na masasabi ko talaga sa kanya is very optimistic siya and very wise siya. Kapag may nababatong tanong sa kanya is parang naturally Kayang na masasagot sagutin. niya talaga agad. And with nuance talaga. Hindi lang siya kung ano lang yung parang makakaano sa kanya. It's very Why? Yeah. very nuanced. Why? So, since tapos na natin yung talagang lahat ng Tama. questions. So, it's your time to shine, to plug your accounts, to Tama. shout Shout out out. the people talaga that helps you. Okay guys, yung Facebook ko, if you want to be friends with me on my social media, Zara Illavea Rosales Collado. Yung IG ko, Vea_YLLO. And then, same goes through my TikTok na Vea_YLLO. Follow niyo siya mga kabeshi for Yes. inspiration. So, yun ang Advice mga matters. yung mga taong sinasabi mong mga positive. Oh, Shout out. Okay, first I'll take a shout out to my parents, mama, papa, and then to my friends, sila Oyen, Ishi, Zanil, Shanrel, Alaika, everyone else, Great Love Tales, Lavender, everyone else. STEM Club. Shout out. STEM Club Yes. family. Yung mga taga-aya si NHS ang kilala ko and di ko man kilala, shout out all of you guys. Pag napanood nyo to, kapag gusto nyo akong kausapin, if lang, you may message, send me your personal message and yeah, we can be friends. Yeah, yun lang. Sa mga future na ISNH, sa mga future na students. Kaya mo yan, kaya mo yan. Incoming senior high school students, ano naman yung parang magiging paano nila makokontakt yung STEM club ninyo? Oo, Paano kung gusto nilang sumali sa makaka-audition? club nyo, sa mga activities. I-message nila yung STEM page or they can like send me personal message para mag-guide ko sila. Or if they really like decidido naman na mag-run for the STEM club, pag pumunta sila sa STEM, mamimit nila yung mga yung teachers doon. Tapos magtanong-tanong sila dun sa STEM faculty. For sure may mga mag-guide sa kanila. Yes. So if you're aspiring to be a student leader in your senior high school years, then don't hesitate kasi being it's one of the best decisions I made in my life. At dahil na shoutout na nga ni Zara yung kanyang mga loved ones and mga taong nag-inspire sa kanya Yes. tumulong sa kanya sa kung paano siya ngayon. And kami naman ngayon ang mag-shoutout. Kaya shoutout sa aking nanay-tatay, sa aking friends, si Jed, si Sofia, si Zed, si Jiro. Ayan. Kumusta naman kayo guys? Dapat labas na rin tayo soon. Ayan. Yes. Ikaw naman, Kat. And before I proceed to my shout out, everyone, I just want to say na don't forget to like our page, the Rise Up Biganyo. Rise Up Rise Up Biganyo. Biganyo and the TV Gun Production. And don't forget to subscribe sa YT, sa Red app. And don't forget to click the notification bell for more updates and for more Ayan. information for the upcoming videos. Kasi malay natin mga kabeshi, kayo na ang susunod kay Zara na makikipagkulitan at deep talks sa amin dito sa studio. So, ayan, mag-shoutout na ako to my family. May tatlo akong family. Kasurog family, Ariate family, and Amos family. And sa mga pets ko, I miss you. And kay Mother Che na sana hindi mapagod mag-barbell sa bahay nila. Kakalipat nila. So, House ayan, tour. and sa mga dogs ni Mother, si Balmond. Ayan, hindi ka kalimutan ko isa. Sorry, Mother. I love you. Tapos, ayan mga kabeshi. So, again, I wanted to say thank you to our guests. Thank you so much mga kabeshi for having me. Yeah, so, mga kabeshi, I am Kat. I am Ruth. And I am Zara. So, mga kabeshi, don't forget to drink water. Tama. Drink pwede water. Mainit-init Be na yung healthy. panahon Yes. ngayon. And be happy. At magkikita-kita tayo sa susunod na episode. Dito lang sa youth-oriented show sa syudad ng Vegan. Ito ang Rise Up Vegan! Bye-bye!